Birthday pala ngayon ng yumao naming lolo, kaya nagkatay kami ng isang kambing. Eto palang kambing na kinatay namin ay inahin, kaya ang dami niyang gatas, pero wala na siyang anak. Tinikman pa nga dito ng pinsan ko yung gatas, lasang evap daw. Masarap naman talaga ang gatas ng kambing, malasa siya. Lalo na kung ilalagay mo siya sa mainit na kanin, ay naku, ang sarap nun. Nagluto na pala muna kami dito ng pang-ihaw at gagawin nga namin kilawin. Itong breast part talaga ang pinakamasarap na ikilawin, kitang-kita nyo naman kanina, tumutulo pa yung gatas. Inihaw na rin pala namin, pati yung atay, at saka may sinama rin kami na kaunting laman. Habang hinihintay namin na maluto yung inihaw, nagchop-chop na muna kami dito ng panlagay mamaya na ricado. Eto naman yung apdo na nakuha namin kanina sa kambing. Ilalagay namin to mamaya sa lulutuin namin na pinapaitan. At eto na nga, naluto na yung iniihaw ng kapatid ko, kaya ginagayat naman ngayon ng pinsan ko. Yung kumakatas niya na yan na gatas, yan ang magpapasarap mamaya sa kilawin. At ayan na nga, minekos-mekos na ng pinsan ko ang paghalo. Mas masarap daw kasi talaga kapag kinakamay. Kami-kami lang naman kasi ang kakain, kaya okay lang kahit kamay na ng pinsan ko. Kakatapos niya lang din kasi magbanlaw ng nilabhan, kaya siguradong malinis ang kamay niyan. Nilagyan lang pala namin to ng sibuyas, bawang, asin, paminta, luya at saka suka. At pagkatapos noon, ayan na, kainan na kaagad. Una na nga bumanat dito ng kain yung kapatid ko kasi nagugutom na daw siya. Bagong hango lang din yung kanin, kaya naman talagang mapaparami ka ng kain kapag ganito. Kahit nga yung naghahiwa ng karne, nakarami na rin ng kain. Habang nagbo-voice over din ako dito, kumukulo yung tiyan ko. Nagugutom ako kapag nakikita ko yung kilawin. Mahilig kasi talaga akong kumain ng kilawin, yung mga kilawing baboy, baka, kambing, basta yung mga laman loob na yan, mga gusto ko yung kainin yung mga yan. Pero hindi ako aswang ha. Ewan ko ba, basta gustong-gusto ng panlasa ko yung mga ganyan. Pero bihira lang naman ako kumain ng ganito kapag may okasyon lang, katulad ngayon. Masarap yung pagkakatimpla nila sa kilawin dito. Siguro ganun talaga kapag kinakamay. Pero marami nagsasabi na masarap daw gumawa ng kilawin ng Ilocano. Totoo ba yun? Ilocano kasi ang mga pinsan ko na yan, kaya tuwing gagawa talaga sila or magatimpla sila ng kilawin, talagang sarap na sarap ako. Ewan ko ba kung bakit. Kaya tuwing merong okasyon sa amin at merong kakatayin, talagang inaabangan ko yung kilawin na yan. Inaya ko na rin palang kumain dito yung cameraman ko at baka nagugutom na nga. Share ko lang pala sa inyo yung kalan na gagamitin nila. Medyo na-amaze lang kasi ako. Deblower siya na kalan pero hindi uling ang ginagamit nila, used oil. Ito ang pinaglalagyan nila ng used oil. Tapos eto namang maliit na pula na to, ito yung palakasan at pahinaan ng pagpatak ng used oil. Tapos eto namang itim na to, ito yung pinakang blower niya, yung LEC. At eto namang itim na to na pakudrado na may ilaw, ito yung palakasan at pahinaan naman ng hangin. Katabi lang kasi nila ang vulcanizing shop, kaya bumili sila ng ganitong kalan. So yun lang, share ko lang sa inyo kasi ang galing nung nakaisip nito. Mabilis lang pala nilang nilaga dito yung mga lamang loob ng kambing. Halos purong mga laman loob lang talaga to. Meron din namang mga laman, kaya lang kaunti lang. Yung mga buto-buto pala at saka yung mga laman gagawin daw kaldereta. Tapos yung ulo at paa naman sasabawan daw. Sarap. Nagtulong-tulong na rin pala kami dito sa paggayat para mas mabilis matapos. So yun lang, hanggang dito na lang yung video ko kasi biglang nalubat yung cellphone ko. Thank you for watching!